Okay, magandang araw sa ating lahat. So, ngayon, ang nilalaro natin ay ang Endless ATC at nasa Istanbul area tayo. Ayan, so, yan ako muna to, i-pause muna natin. Ayan. Medyo marami ng lines kasi nilaro ko na siya. Um, Pinag-aralan ko muna itong Istanbul na control area. Hindi ko alam yung yung tamang terminology, but I'll just use the terminology Istanbul Control Area kasi parang ganun sa sa Dubai. Yung mga previous recordings natin ay Dubai CTA, which is control area. So I'll just use it. Hindi ko na sinearch sa Google kasi it's been a while nung tinry ko tong laro itong Istanbul area. And nung una kasing tinry ko, na-overwhelm ako sa lawak ng coverage. Pero pinag-aralan ko siya. Tapos nakailang reset din ako. And then ngayon, naka na tayo. Naka 2 hours na tayo. Nag-start kasi ako dito ng ng normal mode. Tapos ginawa ko napansin ko ang huli ko palang laro dito noon ay naka custom mode na. Pero so far, naka 2.5 hours na tayo. At unfortunately, meron tayong two separation incidents. Pero nung nakaraan pa ito, kani-kanina ko lang ito ulit binuksan at tiningnan yung itong um, game, itong map nga na ito. Okay, so magte-take off siya pero meron tayo dito na nasa 11,000. So this one I'm gonna ask you to stop climbing at 9,000 muna. Actually, hindi, malayo naman na yan. Oo. Sige, carry lang siguro to. 11,000. I think makalampas na to dito sa ganito. So, ibaba natin siya ng 9,000. So, this aircraft right here will be in 9,000 feet dito. And this one should be above 9,000 by then. Okay. This is AXY. This is the call sign for our company. Yung tinatrabahoan ko ngayon. I'm not a pilot. I work sa back office ng isang company. Ito yung call sign namin. Ang tawag sa kanila ay Legend. So, if I will ask him to increase speed, uh, let me, lagyan natin siya ng sound. Ayan. So, kung sabihan ko siyang mag-increase ng speed, sasabihin niyang Legend. Speed 210 knots, Legend 2164. Ayan. Anyway, sinitch off ko yung, you know what, sige, hayaan na natin na may sounds kasi iba, mas magandang may iba tayong naririnig, no? Okay, so this one, pwede natin siyang i-hand off. Turkish 222 Zulu. Sun Turk 1534, bye. Okay. Okay. Pwede ka na bumaba sa 2,000. Actually, no. 3,000 and this one sa 2,000. 3,000 feet, Sun Turk 660. This one can go down to 7,000. Descent 70, Turkish 618. Descend to flight level 90, and then follow the profile, Sun Turk 80 Bravo Yankee. So, Descend flight level 110, and then follow the profile, Turkish 24. ito malayo na siya. Wala na siyang maapektuhan. So, hindi natin siya kailangang kontrolin. I-hand off na natin yun sa control Thanks, area. IFA 800. Area control. Turkish 0119, outbound Sabiha G.A. International Airport, climbing flight level 60, Mach 1 Zulu departure. Climb to flight level 310, Turkish 0119. Okay. So, introduction tayo sa Istanbul area. Pero switch off natin muna yung sound para hindi tayo maabala. So, yung blue lines na nandito, yan yung land. Tapos, ito yung land. So, this entire area is Istanbul. This is the Europe side of Istanbul. This is the Asian side of Istanbul. This is LTFM airport. LTFM, that's IST. Yung LTFM sa ICAO code, IST sa IATA code. This is International Airport, Istanbul International Airport. So, yung mga commercial flights, dito sila pumupunta. Ito naman yung LTBA. I think ito yung Ataturk.
Actually, hindi ako masyadong familiar. Isang Ataturk, hindi ko familiar sa pangalan. Pero this is Ataturk LTBA. So, private planes usually will land here. Walang commercial. Yung mga private aircraft, minsan pumupunta rin sila sa LTFM. Pero madalas sa LTBA sila kasi nga commercial doon. Tapos, ito naman yung LTFJ or Sabiha Airport. So, mga commercial flights din dito. Mga regional flights madalas. Ayan, yung mga papunta ng Middle East, mga Pegasus, yung A-Jet, dito yan sila pumupunta. Yung Turkish Airlines madalas dito sa LTFM. Ayan, so yun lang naman. Saan pupunta? Ah, dito siya, no? Okay. Oh, puro Turkish to. Ito yung Pegasus, oh. Ayan. Okay, so this one, tatanggalin ko na siya sa approach profile. Kasi kung susundan niya yung approach profile, doon siya pupunta sa 24 right. Pero gusto ko dito siya sa 24 left. So, tanggalin ko siya dyan and I will ask him to intercept the ILS. Okay na yung heading na 270 kasi yung runway is 24. So, heading nitong runway is 240. So, the difference is 30 degrees. So, ma-intercept niya yan mano-mano. So, I'll just command him to do that. Okay. And this, I will ask him to go down to 2,000 para sigurado lang. Kasi ito, i-intercept niya yung ILS dito sa runway 24 right ng 3,000 feet. So, mas maganda ito nasa 2,000 para vertically separated sila. May bagong pumasok sa ating area. Let me acknowledge that. Ang acknowledgement ko lagi is binababa ko sila sa speed 240. Tapos, yun nga, even numbers dito. So, flight level 1990. Ito, ibaba na natin siya sa 17,000 feet. This one can go down to 9,000 feet. Pero baliktad yung ginawa natin. Hindi dapat ganun, ha. Ayan. So, dapat, yung nasa unahan mo ng pababain mo bago yung nasa likod. Yung ginawa ko kasi, pinababa ko muna to bago yon. Hindi yun. Mas maganda, paunahin mong pababain yung nandito. And, agreed ako kanina or plano ko, 9,000 palagi yung nandito sa ibabaw, yung tatawid dito. Kasi may mga nagte-take off dito. I don't want them to be too low para hindi nila maabala yung nagte-take off dito, para separated sila. I don't want them to be too high kapag nandito kasi mga nagte-take off dito minsan umiikot pa ganun. At habang umiikot sila umaakyat. So kapag masyado silang mataas, magiging separation incident din yon. So I want them at 9,000. I'm actually considering na ibaba ng 7,000 yung nandito. Pero I think 7,000 is too low kasi pag umikot na sila pa ganon, usually nasa 7,000 pa lang. Pero I will observe to be sure. This one, AirX, you can just switch to the tower. Okay, this is cleared na. 28,500 feet na siya. So I'll hand him over to control area. Mataas na rin to. So you're good to go. Uh, okay. Okay. Pwede na tong dumiretso dito. Huwag ka na umiikot. Ayan. Gusto ko siyang ibaba sa gusto ko siyang ibaba sa 2,000. Hindi yan sila magiging separation incident kapag nasa glide slope na ito kahit hindi sila horizontally separated. Basta nasa glide slope sila, okay na. Ang problema kasi, ito, nasa glide slope na siya dito, pero ito, hindi pa. So, baka maging separation incident. So, I'll keep them vertically separated para sigurado. Okay, 240 ka pa rin. This one can go down to 11, okay, 13,000 and this one to 15,000. Ayan. Okay, double check natin dito. Okay, tingnan natin to. So this one should be good. Ito, they will be fine. Pero para sure lang, para hindi sila magpang-abot, I'll ask him to expedite climb. Ayan. This one is 5,000, 4,000, okay.
So, I asked him to go down to 3,000 feet kahit pareho silang 3,000 feet kasi ang layo naman nila eh. Horizontally separated naman sila. 11.9 nautical miles yung difference. So, they should be fine. Meron na naman. Okay. So, dito niya. Okay. Dito siya sa LTBA. Ito, LTFJ. Okay, sige. Bumaba ka na rin. This is at 23,000. This is 28,000. Okay. Sige, 13,000 ka muna. Kasi, I think, hindi naman siya maabutan nito. Yung pagdidesign nila, ilan ba to? Descending to flight level 150, descending to flight level 130. Okay. I think they will be fine. Okay, so we have 5,000 here. I can ask him to go down to 3,000 now. And he probably can go straight right here. 220, 220. Okay. This can go down to 5,000, 220. This one at 220. Yan. So, hindi ko na sila pinaikot kasi pwede naman silang dumiretso. This one can go down to 4,000. I think kaya niya na rin dito and 4,000. Kahit nga 3,000. Pero 4,000 na lang. Kasi pag papuntahin ko pa siya doon, iikot pa siya eh. Madadagdag pa siya doon. May sequence na tayo dyan eh. So, sige dito ka na. Dumiretso ka na dito. Tatandaan ko lang na kailangan ko siyang ibaba sa sa 2,000. You know what? Sige, 3,000 ka na. Tapos somewhere dito, i-allow niya na akong ibaba sa 2,000. So, hand off na natin to kasi nauna siya. This one can be handed off as well. Mamaya. Okay, mamaya natin siya i-hand off. Kasi delikado to eh. Ayan. So, pag ito nag-start na siyang bumaba, nasa 2,000 feet pa siya. Pag pinababa na siya ni tower, pababa, i-hand off na rin natin to. Kasi pag i-hand off na natin to ngayon, baka bigla siyang pababain ng tower. Baka magpang-abot sila. Mag less than 1,000 feet. So, delikado. Hintayin natin itong bumaba. Hintayin natin siyang bumaba sa below 2,000. Saka natin to i-hand off. Okay. Double check natin to. 30,000 feet. So, hand off na natin sa control area. Area control. This one, naglaland na siya. So, pwede ka na bumaba sa 2,000 and then to tower ka na. Hindi ko nagagamit yung yung center. 34 left, 35 right, runway 36. Galing, hindi ko nagagamit yung center. Kung tutuusin po, pwede sana. See this one? Masyado pa ito mataas. Bumaba ka na sa 11,000. Actually, kahit 9,000 eh. Okay, check natin to. 2,000 pa rin siya. So, you stay at 3,000 for now. Hanggang dito yan, pwedeng manatili sa 2,000. 3,000 ka rin muna. Ayan, sige. Stay put lang kayo dyan. Ito naman 9,000 siya. Baba na natin siya sa 7,000. 5,000 pwede na rin. Dapat even numbers tayo Ayan, 6,000. Okay. 4,000 feet, 9,000 feet dito. Okay. Hindi pa rin siya pinapababa ng tower Masyadong maluwag. I think pwede nating taasan to. Gawin nating normal uli.
Kaso pag tumaas yung skill level, mahirapan tayo. Sige, skill cap muna natin yung 10 hanggang makabisado. So, you can go down to 11,000. Oy, pwede ko na daw siya hand off. Full established na siya. Pwede na. Yan. Ayan o, 16. Tapos 26. So, 1,000. Ayan. Okay. 9,000. Can go down to 7,000. We need to watch out this one. Okay. Ito pwede natin siyang pababain ng husto. Kahit 7,000. Kahit nga 5,000. Kasi dito siya sa LTBA eh. VistaJet. Okay. Yung competitor ng company namin, kumbaga. Okay, let's do normal. Para tumaas ng kaunti yung ano. Kasi 14 planes in control medyo boring. Ang sabi, sa totoong buhay, mga 25 daw yung kaya ng tao. I think 14, 15, 16, 17 medyo hirap na ako. 16 I think kaya ko pa. Pero above 16 medyo nangangarag na ako. Okay, so this one right here is at 6,000. Baba na natin siya sa 4,000. Oh, this one kailangan natin siya ibaba sa 2,000. And I need to tell you to intercept right here. Delikado to ah. Dito ka nga muna. Double check natin. Oo, inilayo ko siya dun. Kasi delikado. Hanggat wala pa siya sa 2,000, dito ka muna sa ganitong heading. Ayan o. Ayan. Okay. Pag 2,000 na, pwede ka nang mag-intercept. Okay, may take off na naman tayo sa LTFM. They should be fine kasi magkaiba yung puntahan nila. Ayan. At some point, they may intercept doon sa bandang dulo. Doon. So, careful tayo dito. 31,000. Ito gawin natin 29,000 lang muna. Pero yung exit nila eh, ba't sila pinagsabay? Diba? Una ka na doon. Actually, ito dapat ang expedited. Ito yung hindi. Ayan. Okay, so this can be handed over. Nice. Dapat ito nasa ibaba eh. Okay lang. Ito pwede na siyang tumuloy dito. Ayan. Ito baba ka na sa 5,000. Pag maraming traffic, pwede silang umikot. Pero wala kasing traffic, so dumiretso na lang, no? Pero pa pala dito, oh. Saan kaya to? Tingnan natin. Ay, wala. Puro mga ano lang. Okay. Kakaunti. Oo, kailangan natin i-normal talaga. Ay, naka-normal na pala tayo. Tabi natin take off, oh. So, nakaka 50 movements tayo per hour. Not bad. 60, tama lang. Amsterdam Airport sa totoong buhay nakakaano daw sila, 120 movements per hour.
I don't know how they can do that, but it really happens. This is green, so LTFM ang punta nito. Ayan. So, double check natin. Wait lang. Silipin natin to saglit. Pwede ka na i-hand off doon. Pwede ka na rin i-hand off doon. Kasi nasa glide slope na kayo. Ayan. Sige, pwede rin. Pareho naman silang light aircrafts. Okay, so check natin to kasi medyo congested. Uy, delikado to ah. Magma-merge sila dito. Pero nauna na siya eh. Ito naman, I think it will be okay. Okay, may bagong dating. Ooh. Baba natin to sa 11,000. Baba natin to sa actually 15,000 tsaka 13,000 ka muna. This one can go down to 9,000. No, stay at 11. Stay at 13. Okay. Tingnan na natin to. They should be fine. This is 4,000 feet. Okay, so he should also be fine. This one, 7,000 feet. Is also okay. 9,000 feet. Okay, this one, pwede natin itong i-hand off. This guy is at risk dito. Nope, hindi. Okay, baba natin siya sa, okay na. This is going to 11,000. This is also 11,000. They will be okay. See this one? Ito yung gusto kong makita. Ay, 9,000 siya dito. So, kailangan dito pa lang 9,000 ka na. Kasi 9,000 pala siya dito. Oh no, dapat 7,000 na to. Ayan, bago dumating dito, dapat naka 7,000 na sila. Kasi ito, ayan o, dito sila dumadaan eh. Itong mga to, dito, ayan o. So, dapat, pagdaan nila dito, 7,000 na to. Kasi 9,000 dyan, dapat nga 5,000 eh. Risky masyadong mababa eh. 7,000 na lang. Sige. Obserbahan natin. Okay. Now, marami na tayong hawak na aircraft, so I need to recheck kung lahat ba ay okay. So, start tayo sa speed. 240, 250 ito. Dapat 240 ka rin para uniform. This is 240, 240, 280, which these are taking off, so they are fine. Nauna pa yun. Okay. Mag-auto switch naman yan eh. Okay, so this is 230. Lagay ka to sa 220 kasi malapit ka na sa airport. And I instructed him to go down to 11,000. Okay, so tama lang na 7,000 dito. 9,000 or 7,000 should be fine. This one is at 240.
pwede ka na sa 220 kasi malapit ka na dyan, and I will ask you to go down to 3,000 feet. And this can be handed over kasi 24,000 feet na siya. This one is taking off. Sige, go lang. Basta wag kang mauna sa kanya. Okay, I think I will ask him to go this way. Hindi. Okay, wag na. Hindi pa natin kabisado yan. Okay. This one can go down to 9,000 feet. Bantayan naman natin kung may iikot pa baba. 22,000 is fine. Okay. Pwede ka na dyan. This one can go straight here. And gaya nga ng nabanggit ko kanina, dahil diretso ka dito, you will take runway 24 left. So, runway 24 left. So, ibababa kita sa 2,000 feet. Ayan. Tapos, mamaya, tatanggalin kita sa approach profile. Ima-manual kitang instruction na intercept yung unang ILS. Taking off. Ito yung risky. Okay. Okay. Ganun na lang gawin natin. Ayun. Okay. So, maintain mo lang sa altitude 4,000 for now. Hanggang makarating ka dito. Saka ka tumaas. Ayan. So, para safe tayo. So, this can stay at 7,000, 9,000, whatever. Dahil ang una niyang altitude is 4,000, we'll keep him at 4,000. Ayan. This one is good to go. Nag-switch na siya, so we're good with those two. This one is okay. 6,000, no? Okay, tandaan natin to, 6,000. Ibig sabihin, kung meron tayo dito, dapat above 6,000 pa. Okay, good to go na to. Sige, pwede ka na mag-switch. Pwede ka na bumaba sa 2,000. Kasi malapit ka na doon. Late na to, no? Akala ko ito nandito banda. Anyway, he's asking to climb further, but I'm not allowing you for now. He's asking to climb further. Request further climb. Pero hindi pwede kasi merong dalawang eroplano dito. So, maintain ka lang sa 4,000 feet. Maintain ka lang. 4,000 feet ka lang muna. Ito, risky. Pero buti na lang. Malayo. 13 and okay, baba na natin to kasi dito sila eh. So baba na natin siya sa 7,000 at ito naman sa 9,000. Ayan. And then ito naman ibaba natin. Wait lang, magkasunod sila eh. Boeing 737 okay, sige, kaya yan. Tatlo sila eh, magpipila-pila to mamaya. Okay, diretso ka na doon. Ito risky din to, pero vertically separated naman. Hindi na ito aabot sa 31. Dito ka nga dumaan. Palayuin muna kita. Para lang sigurado. Ayan, gumanyan ka muna. Mama-instruct kita bumalik sa SID. But for now, no. Okay, mamaya ka na mag-climb ha. This one good to go. This one dito ka na. ILS. Hand off na natin to. Ito pwede ka na tumuloy din dito. Baba ka na sa 3,000 feet. Ang skill natin is 11.5 na. Okay, tingnan natin to.
Further climb, sige, pwede na. Ayan. We climb and climb. Huwag ka lang magmadali ha. Ayan. 9,000 naman to eh. Oh, 5,000 na siya kagad oh. Oh, ito 9,000 pa rin. Sige, go. Pataas ka naman eh. Oh, wait. Huwag mong unahan to. Expedite climb ka na nga. Okay. Ito pwede ka na sumunod sa seed. Ayan. Kahit maghabulan na kayo. Actually, wag muna, no? Dito ka lang muna. Okay. Ito medyo 220 ka kagad. Uy. May take off na naman. Ayan. 4,000 ka lang muna. We climb and climb, and at the top we'd fly. Ilang planes tayo? 18. Parang feeling ko ang luwag ngayon ah. Pero 18 planes na pala. Kanina 16 na yung hack natin. Evenly. Ito. Dito tayo mahirapan mamaya. Oh, pare-pareho. Paikotin ko kaya tong isa. Kaso wala kasing daan dito eh. So sabi niya 10,000 pa dapat dito. Sige, bumaba ka na ng 10,000. 5,000. Bumaba na ng 5,000. Tapos ito 7, 9. Ayan, pwede pa yan. Tapos ito 11. Goods na to. Take off dito. Okay. Intercept ILS yan ha. Okay, goods. Wala rin patawid eh. Walang patawid. So, inala ko na siya mag-climb sa flight level 310 kasi wala namang patawid dito. Nakatawid na tong dalawa. We are lost in time, and I don't know really what it means. 11,000, 12,000, okay. Clear yan. Okay. Oh, pwede ka na. Sige, go. Pwede ka na rin bumalik sa seed at pumunta ka sa 31,000 pero hindi pa kita i-hand off. Mag-switch ka mag-isa mamaya. Paglabas niya dito, mag-switch na yan sa mag-switch na yan siya ng kusa. Okay. 4,000 feet banda rito. We just need to be sure na hindi siya maka-affect. Okay. So, it's okay. Taking off. Goods yan. Ito naman, 4,000. Bilisan mo kaya, no? Kasi may dalawa dito. Sige, expedite climb natin yan. Ito, baba na natin siya sa 5,000. Ito, binaba ko na sa 3,000. Oo nga, no? Wala talaga. Kailangan niya talaga umikot. Or dito. Yan, dumiretso ka na dyan. Para wag na kayong umikot, no? Ayan. Ikaw, dumiretso ka muna dito. Meron na namang bagong join. Manage muna natin to. LTFJ siya. So, pwede ka sa
18,000 ka muna or 17. Uy, mali. Mali ito, mali. Dito ka. 220 ka na lang din. Okay guys, ang daming pumapasok. So let's change this to skill level 12. Fixed muna siya doon. And then this one is going to international. So let's keep him at 12,000 for now. Okay, meron pang isa dito. Okay, this is a takeoff. You're fine. Okay, may isa pang bagong pasok sa ating airspace. 240 ka rin. And 14,000 ka dito. Kaya ako nag 14,000 ay dahil naka 11,000 to. So dapat pala 13. May bag pa. Saan yung isa? Nag-switch. Okay. Nag-switch na siya sa area. 30,000 na to. So you're good to go. Ito 16,000 at I think wala namang dumadaan dito. So hand off na rin natin yan. Switch to the tower na yung isa. Ito pwede ka na rin sa tower. Okay yata yun. VistaJet. Ayan, okay na siya. Malapit na siya. Okay, so skill level 11.5, tinigil natin siya, finix natin siya sa 12 kasi medyo nataranta ako. 18 airplanes na yung hawak natin. Goods na yan. Okay, bantayan lang natin. This one is LTFJ. Baba ka na sa 220 at 6,000. So hayaan ko siyang umikot kasi ang taas niya eh. So even number kasi ito odd numbers yung mga nandito. Para kahit magtabi sila dyan, separated sila. Acknowledge din natin to. 220 kasi malapit ka lang. This is 6,000 so lagay mo na kita sa 8,000 feet. Ayan. Goods ka na. Okay na rin to. 23,000 feet na siya. Pwede na kita ibaba sa 3,000 feet. Naka-expedite ka pa pala. Hindi mo naman kailangan mag-expedite. Ayan. 19,000. Stay put ka lang. Control muna kita. Just in case. Pero feeling ko wala naman. Okay, itong tatlong to medyo nangangamba ako. I think I'm gonna ask him to go here first. Paano approach ito? Doon. Pwede rin. Imbis na umikot, pwede rin sila dito. Kasi nga pa ganun. Okay. Iligaw natin to ng kaunti. Para lang dumistansya siya ng kaunti. This can go down to 3,000. This to 5,000. Actually, okay lang na magkasunod sila eh kasi hindi naman to heavy. Pareho silang light. So walang turbulence, walang wake turbulence. Pero hindi ako komportable sa ganyang distansya. Okay, 240 ka muna kasi LTFJ ka. And I'm gonna ask you to go down to siguro mga 15,000. Ito LTFJ din, pero doon siya sa taas dadaan. Tingnan natin. Ayan o. Odd number, even number yan. Pero mamaya na. Okay, balik na natin to. Kasi masyado na siyang lumayo. Baka makalimutan ko.
Pero, lagay natin siya sa 220. Ayun. Oo. Kasi, para mas mabagal siya. Pwede ko na siya ibaba sa 2,000 kung tutuusin. Pero kasi 3,000 hanggang dito eh. So that's fine. Okay, tingnan natin tong mga to. Napakataas niya na, so hand off na kita. Ito at saka to, wala rin problema yan. Ito medyo 220 ka rin muna para hindi mo to maabutan. Ayan. Meron bagong dating na naman sa airspace natin. Okay, malapit lang siya. So 220 ka and I will ask you to go down to 8,000 feet. Kasi ito is naka 6,000. So let me bring him down to 4,000 para ikaw ay 6,000. Tapos ito, diretso na siya doon. Ito naman, diretso na rin siya. Oo. Yeah. Okay. I think we're doing fine. Hand off. Hand off. 3,000 na siya. Instruction ko sa kanya ay 3,000 feet. Nasa 3,000 na siya. 5,000, 5,000, 9,000, 9,000. So this can be brought down to 7,000. Ito naman ay 9,000. This can be brought down. Okay, baba na kita sa 2,000. Para ito, baba ko siya sa 3,000. Tapos ito, 5,000. Ayan, tapos ikaw naman, 7,000. Ayan, ganyan. Tapos, mamaya, ididiretso ko to doon sa isang runway para ma-experience naman natin. 3,000, pwede kang bumaba sa 2,000 pero I'll let you stay at 3,000. 4,000 siya doon. 6,000. Okay, so tatlo sila. Ibababa natin ang 3,000 yan sila mamaya. Oh, actually, hindi. Ito sana padidiretsuhin ko rin doon kasi ang layo eh. Kailangan niya talaga umikot. Ang taas pa niya eh. Pwede ka na bumaba sa 2,000. Tapos bahala ka na dyan. Oh, wait, we have 2,000 here. 2,000. Ah, okay. Wala namang problema yan. Okay. So, anong skill level natin? Balik natin sa normal. Ang TFJ siya, ibaba na natin siya ng 9,000. Oh, 11. Okay. Bantayan natin to. 15,000 siya dito. This should be above. So 31,000 na siya pagdating dito. Oh, bago to ah. This is going to LTFJ. Saan natin ito ilalagay? Ayan, sige. $3,000, 3,000. Ito naman ay 4,000. Eventually magiging 3,000 ka mamaya. Okay. Ito pa natin yung... Pwede natin ito i-diretso dito mamaya. Ay hindi. Masyado siya mataas. Ito pwede. 10,000 na lang siya eh. So pwede kang dumiretso dito. Runway left ka. 24 left.
That's fine. Okay, itong tatlong to, naghahabulan pa rin. This is 220, 230. So, gawin natin tong 200. This can be brought down to 4,000. Basta ang plano, ito dadali natin siya dun sa pangalawa. Mahirap kasi dito yun eh. Oh. So, kailangan natin gawin ng mabilisan. Tanggalin natin siya sa approach profile. And then, intercept niya dun. Okay, sige. Let's see if we can pull that off. This one can go down to 7,000. Ayan. Ito naman, baba natin siya sa, 13,000. 13,000. So, baba natin siya. You know what? You stay at 13,000. Yep. Habang bumababa to, you stay at 13,000. Dito ka nalang bumaba mamaya. And 11, pwede. Kasi dapat 10,000 ka na dito eh. Saan yun yung tumunog? Switch off. Okay, sige. Hand off na natin yan. Hand off na rin natin to. Two separation incidents pa rin tayo, no? Okay. Buti na lang di na nalagdagan. Okay, so tingnan natin. This is 3,000. Pwede ka na doon. Malinis naman dyan. Okay na rin yan. I think you can pull it off kung dito. Lagyan natin siya sa 4,000. Ayan. Shortcut kumbaga. Ayan. Ito naman, lagyan natin siya sa 17,220 dito. Ayan. Because 20,000 feet, 16,000 yan. So that's fine. Hand off. Yung plano natin dito. Tingnan natin kung kaya natin gawin yun. 11,000, 10,000, 500. Pataasin muna natin to. Delikado to Okay na, okay na. Okay, sige, sige. Very good. Planes na yung hawak natin. Di ba nakakabagot siya kapag kakaunti? Pero, yung mga laro ko kasi nun, yung EHAM, yung pinaka-basic na free na airport, ganito yung coverage lang. Hirap na hirap ako. Mas madali pala. Mas madali pala pag malawak. Yun nga lang, marami kang babantayan ng mga eroplano. Pero, you have enough space para mag-ikot. So ito yung kinaganda kapag even numbers dito, odd numbers doon kasi kapag merong LTFJ tulad nito, naka-even number siya, ay naka-odd number siya. Tapos ito naman naka-even. So kahit hindi ko mapansin kaagad, vertically separated sila kasi yung isa, even number yung flight level niya, yung isa, odd number. Runway 24. 30 degrees, this should be fine. Ayan, pero ibaba natin yan sa 2,000 mamaya. Ayan, kasi this is 2,000, 3,000. So dapat not higher than 3,000 dito. So this is fine. Tapos yung heading is less, 40 degrees or less. So this should be good to go.
Oh, this is a heavy aircraft. Ayan o. Oo, heavy aircraft. So, dapat pala dun siya sa isa, no? Ayan, dito ka nga sa center. Wala na, nakuha niya na eh. Ay, hinand off ko pa. Mali talaga. It didn't go as planned, pero not bad. Baba natin to sa no wag. Vertically separated naman. Okay. This goes down to 5,000. So this is light aircraft. How did we know? This one, Boeing 737-900. Yan. This is Boeing 737-800. Ooh, take off. Wala naman dito, no? Okay. And you will see if it's heavy, meron siyang H dito. Yan, 219 maging H. May H. Kapag J, jumbo. Yun ang babantayan mo dun. Kapag heavy aircraft siya, sa likod dapat walang light. So, halimbawa ito, heavy aircraft yan. May additional siyang separation dapat kapag light aircraft. Pero pag heavy aircraft na sa unahan, followed by heavy aircraft, hindi ito kailangan pansinin. Additional separation lang ng ganito pag heavy aircraft tapos light aircraft yung nasa likod kasi uh, ayan, hopefully dito siya sa pangalawa pupunta. Tingnan natin kung center ang kukunin niya. Yun yung plano ko. Ayan, kasi ayan may asterisk. Pag may asterisk kasi, lalaktawan niya yung unang ILS. Doon siya pupunta sa next. Sa next na ILS. Oh, wait. This is dangerous. Oh, she's a little bit dangerous. Da, 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 da. So, dito ka muna hanggang 14,000. 15,000 yun. Switch to tower, that's fine. Ayun, ayun oh. Nilaktawan niya, tapos pumunta siya dun sa 35 right. So, very good. Oh, what you want? What's your game? So, we currently have 15 planes in control. And 3 hours na tayo naglalaro. Pero syempre yung recording natin is 1 hour pa lang. I think this is the end of our recording for now. We will continue playing this later on. I will have another recording. We may just continue this. So, thank you for watching. And kahit pa paano, sana nakapag-relax tayo. Until next time. Cheers. Oy, ayaw. Ito muna pala. Ayan. Tapos, ayan. Alright.